Maraming maraming pong salamat sa araw na ito, sa ating pong mga taga-subaybay ng ating pong midweek celebration. Tayo po ay malugod na magbabahagi ng salita ng Panginoon sa araw pong ito. At bago po yan ay tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, at sa katalinuhan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na ang iyong salita sa araw pong ito ay magbigay ng buhay at magsilbi pong gabay namin sa araw-araw po ng aming pong pagsunod. Salamat din po, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, at sa iyong habag na kami ay patuloy na lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo sa magitan ng iyong mga salita at paggabay ng iyong Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So, ganyan din po ay mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat din po ng ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At atin pong binabati ang ating pong mga nasa mga kapatid po natin, ang JCSGO family sa Region 1, 2, 3, and 4. No? Sa lahat po ng ating mga overseer, kayo po ay pagpalain ng Panginoon. At sa lahat din po ng ating pong mga Metro Manila North Region and South Region din po, ay kayo din po ay aming binabati ng isang pinagpalang araw po sa araw na ito. At ganoon din po sa lahat po ng ating mga outreaches, sa ating pong mga komunidad, pamayanan, ay kayo rin po ay aming pong binabati ng isang pinagpalang araw. Tayo po rin ay mananalangin para sa ating bayan. Panginoon, maraming pong salamat na patuloy mong pagpalain ang aming bayan, ang aming bayang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat din po, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay at pagbigay ng karunungan, kaalaman sa aming pong tagapanguna, ang aming pong presidente, na Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan ng loob upang gawin niya, Panginoon, ang mga nararapat gawin, ang mga dapat na i-correct, Panginoon, sa aming bayan. Ganun din, Lord, tulungan mo siya at bigyan mo siya ng mga taong tutulong sa kanya upang maisakatuparan, Panginoon, ang katwiran ng pamumuhay namin, Panginoon, dito sa aming bayan, Panginoon. Lalo na po ang aming pong gobyerno sa mga kabi-kabilang mga korupsyon, Panginoon, sa aming bayan. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ito po yung simula na talaga pong magkakaroon ng pagbabago ang aming bayan. Ganun din po ang lahat din po ng sangay ng aming gobyerno. Kasama na rin po dito ang pagkakaisa nila. Ganun din po ang aming Vice President, Panginoon. Alam po namin, marami pong mga political conflicts sa aming bayan, Panginoon, sa mga unstable naming mga political policy, Panginoon. Ganun din po ang aming bayan, Panginoon. Lalo na po sa mga usapin na political, Panginoon, pagpalain mo ng karunungan, ang aming mga mambabatas, at lahat din po ng aming pong sangay, ng aming pong gobyerno. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming bayan, sapagkat ikaw po ang may hawak ng puso ng mga hari at kaya mo, Panginoon, ituon ang mga puso nila para sa iyong katwiran. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. So magandang araw po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa gawain natin itong sa midweek, no? Ay ako po ay nagbibigay din po ng mga pagtuturo ng Panginoon tungkol sa pagiging alagad, no? Yung ating pong unang tinuro ay patungkol sa ating pong layunin, no? At ang sabi nga ni Paul, ang layunin po natin ay maging katulad tayo ng ating Panginoon. At ang sabi niya, nung na-encounter niya ang Panginoon, no? Sabi niya, ang lahat ng kanyang mga accomplishment, lahat ng kung anong meron siya, sabi niya ay binigay niya ito. Sabi niya, ito ay aking pong binaliwala, sabi niya, no? Para lamang makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo po, bilang mga alagad ng Panginoon, tinawag po tayo ng Panginoon na tayo ay maging katulad niya, no? At sabi nga, yung ating pong paglalakbay bilang mga alagad, ay tayo ay maging katulad ng Panginoon at tayo ay sumunod sa Kanya at ang ating pong
goals sa ating pong pagsunod sa Panginoon ay ang magkaroon po tayo ng spiritual na kaganapan or ng maturity sa ating pong pananampalataya. Ang sabi po ng Colosas 1:28-29, ang sabi po dito, iyan ang dahilan kung bakit ipinangaral namin si Kristo. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, no? Habang ito po ay sinulat niya para sa church, no? Hindi lang po sa Colosas, kundi sa mga church pa na doon sa panahon niya, no? Sabi diyan, iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa magitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. So dito, makikita po natin na yung pag-iimbest ni Pablo ng kanyang buhay para sa mabuting balita ay para sa paglago ng bawat isang sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi niya, ang lahat ng kanilang mga disipulo noong panahong iyon, sabing ganoon, ay tinuturuan, binabalaan ng buong kaalaman upang maiharap sino daw? Tayo o yung mga mananampalataya during that time sa Diyos na ang bawat isa ay maging ganap at walang kapintasan na sila po ay mag-grow and mature. So kaya tayo po, no, pinagsisikapan po natin habang po tayo ay patuloy sa ating pong gawain, sa ganitong gawain, online gawain po natin, no, nagsisikap pa rin po tayo na tayo po ay maging kabahagi ng mga bago at mga dating mga mananampalataya na nagnanais na lumago sa ating Panginoon. So, ang pagiging alagad ay nakatuon sa ating paglakad kasama ang Diyos. Ito'y pang-araw-araw na lakbayin po natin, no? Araw-araw na pamumuhay at yung ating pong encounter sa Panginoong Hesus, siya pong nag-uudyok sa atin na at nagbibigay po ng gabay patungo sa paglago na maging katulad ng Panginoong Hesus sa araw-araw. Kaya ang journey po ng pagiging alagad, hindi lamang po every Tuesday, Thursday, Sunday, sa ating care group, kundi sabing ganon, bawat araw na dumadating sa buhay natin, no, ay meron po tayong patutunguhan, lakbayin, no, na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Yung spiritual na kaganapan, ang tunay na goal ng ating pong pagiging alagad. Ang pagiging alagad ay ang ating pang-araw-araw na lakbayin para, unang-una, para mahalin ang Panginoong Hesukristo. So sa ating pong lakbayin ng pagiging alagad, no? Tayo po ay inuutusan ng Panginoon, ng Diyos, na mahalin natin muna siya, ang ating Panginoon Jesus. Sabi po dito, no? Sa Mateo 22:37-39, sabi po dito, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. So, ang sabi niya, no, nung isang nagtanong na dalubhasa sa kautusan, sabi niya, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili, no? Ito pong istoryang ito ay makikita po natin, no? Marami po during the time na ang Panginoong Kristo ay nag-uumpisa ng kanyang ministeryo, no? Yung mga religious people, religious leaders, no? Gusto siyang talagang bigyan ng mga problema, no? At gusto nila i-contest na ang Panginoon ay hindi ang Mesaya, no? Hindi siya ang Mesaya, no? At dito pa lang, no, ay makikita natin yung mga balakid
sa buhay ng ating Panginoon para sa pagpalaganap ng kaharian ng Panginoon. At dito, sinabi po ng salita ng Panginoon, meron daw mga Saduseo doon, mga dalubasang mga sa kasulatan na nagtatanong sa kanya, no? Upang siya ay subukan, upang makita po, baka, uy, tingnan natin, baka mali yung sagot niya, no? Pero dito po, makikita po natin na yung pagsubok na yon ay sinagot ng Panginoon. Ang sabi niya, sumagot ang Panginoon sa tanong na pinakamahalagang utos sa kautusan, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip. So dito makikita po natin na yung pinaka-importanting utos ng ating Panginoon, no? Ay yung pagmamahal una sa Kanya ng buo nating pagkatao. At ang sabi niya, ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan. So, ito'y maganda at ang pinaka-importanting paalala na ang dakilang pagsubok or pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Yan. Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, at tapos hindi naman natin minamahal yung ating mga kapitbahay, yung ating mga nasa komunidad, yung mga mahal natin sa buhay, no? Sabi ganoon, ay hindi nagiging totoo yung mahal natin ng Diyos. Mapapatunayan lang natin 'yan sa magitan ng pagmamahal natin sa Diyos, sa magitan ng pagmamahal natin na ipinapakita sa ating pong kapwa. Gayon din naman, maaaring makapamuhay tayo ng isang mabuting buhay. Maganda yung ginagawa natin, nagiging mabuti tayo, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa, at kahit doon sa kaharian ng Panginoon, no, sa ministeryong ginagawa natin, ay pwede po tayong gumawa ng kabutihan. And yet, kahit lahat ng kabutihan ay ginagawa natin, we can still dishonor God. Pwede pa rin tayong pwede pa rin nating ma-dishonor ang pangalan ng Panginoon when we forsake our love for Him. Amen? So sabi nga ni Pablo, no, sa 1 Corinthians 13, no, yung love chapter, no, sabi niya doon sa unang talata, sabi niya, ako man ay makapagsalita ng iba't ibang wika, diba? Ako man ay sabi niya magpasunog, no, sa apoy, no, para sa iba, no? Pero kung walang pag-ibig, sabi niya, no, ay para lang akong isang maingay na lata, no? Sabi niya, no? Para lang siyang pompyang na maingay, okay? Pero ang pinakamahalaga daw doon ay yung pag-ibig natin po sa ating kapwa, okay? At pag-ibig sa Diyos. So bilang alagad, mga tagasunod ng Panginoong Hesus, tayo ay tinawag upang ang ating maging prioridad o unahin, no? Ang ating inuuna sa buhay natin ay yung pag-ibig, ibigin si Jesus ng buong puso, ng buo nating lakas at buo nating pag-iisip. So, sa pahayag 2:1-3 ay meron po dong tayong makikita, no, na isinulat ni Apostol John. Sabi po dito sa sulat na ito, sa talata 1-3, no? Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang mga masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko. So, ito po'y panahon ng mga unang-unang pong mga Kristiyano, mga mananampalataya, no? May napansin po ang Panginoon doon, no? Na sila ay they are doing well, no? At sila po ay pinuri ng Panginoong Jesucristo sa kanilang katapatan, sa kanila pong kasipagan, sa kanilang paghihirap, sa kaharian ng Panginoon. Sila nga po ay tumayo, no? Sinubok nila yung mga nagsasabing apostol, pero sila ay mga huwad. At dito, nakita po din natin, no? Sabing gano'n,
They also stood firm in their fight against evil men, no? Even false teachers. They persevere in their faith, sabi dito, under extreme circumstances, at di sila napapagod sa paggawa sa gawain. But despite po sa pagpupuri ng Panginoon, o sa commendation ng Panginoon sa church ng Ephesus, no? Ay makikita po natin meron siyang meron siyang hindi gusto doon sa mga church na ito, sa mga believers na ito, no? Sabi doon, but despite ng kanila pong magandang puna ng ating Panginoon, meron pa ding complaint o sakdal sa kanila ang Panginoong Hesus. Ano po yun? Sa verse 4, sabi po doon, ang sabi po sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo dun sa church ng Ephesus. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. So, dito po nagkaroon ng problema, no? Masisipag sila, no? Magagaling sila sa ministeryo, no? Sila ay tapat, no? At sila ay sabi nga matatag sila, pero dahil nga yun po yung prioridad nila, nakalimutan nila yung dapat na pinakaunang prioridad ng buhay nila, yung pagmamahal nila sa Panginoon. Kaya importante po sa atin yung pagmamahal ng ating Panginoon, ang ating pong meron tayo bilang mga alagad. Amen po ba? Okay, kaya tandaan po natin yan, no? Kaya sabi nga natin, no, despite na meron silang merong magandang puna ang ating Panginoon sa kanila, no, ay nakita ng Panginoon yung kanila pong yung kanilang hindi pag-una sa pag-ibig o pagbibigay ng pansin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa kanila, no, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Pinalit nila yung paglilingkod kaysa unahin ang kanilang pag-ibig sa Panginoon na kanilang priority. So Jesus commanded the believers, tayo po, no? Sabi nga, i-rekindle natin, painitin natin yung pag-ibig natin sa Kanya. So paano ba natin paiinitin yung ating pong pag-ibig sa Kanya? Siyempre, yung pag-iinit, kailangan ng apoy. Tama po ba? So kailangan natin ng apoy sa pag-ibig ng Panginoon sa magitan ng Kanyang Espiritu Santo, yung presensya niya, yung intimacy natin sa Kanya, no? Sabi nga ni Paul, mas makikilala natin ang Panginoong Jesucristo kung tayo po ay nag-spend time, no, sa Kanyang salita, sa banal na Espiritu ng Diyos, no? At yung apoy natin, no, kailangan paypayan natin, na ba? Kailangan natin paypayan ng panalangin, no, at ng pagbabantay. So he told them to remember the gravity o yung bigat ng kanilang offense. Ano 'yon? Yung nakalimutan nila, no? Yung kanilang unang pag-ibig para sa ating Panginoon. So ano ang recommendation ng Panginoon sa kanila? Ang sabi po sa pahayag 2:5-7, ito po ang sabi dito. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinilalagyan ang inyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopotan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay bibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yan, pag tayo ay nagrepent at tayo bumalik sa Kanya, no, upang manumbalik sa Kanya, no, sabi nga noon, tayo po ay aani ng gantimpala sa ating pong pagsunod. So, meron pong gantimpala yung ating pagsunod. Pag nagrepent tayo at tayo bumalik sa Kanya, no, meron tayong aanihing rewards na galing sa Kanya sa ating pagsunod. So, we should continue to nurture our love for Him, for this is our appropriate response. So, ibig sabihin,
kailangan pangalagaan natin, no? I-build natin, i-nurture natin yung ating pong unang pag-ibig sa Panginoon. At sabi dito, no, ito yung appropriate, tama, no? Karapat dapat na tugon natin para sa kanya pong ginawa doon po sa krus ng Kalbaryo. So, tandaan po natin, always remember that our ultimate priority as a disciple of Christ is to love Jesus, no? Tayo po ay mahalin po natin ng buong puso ang ating Panginoon. So, yung ating pong pagmamahal kay Kristo, yun po ay ating prioridad bilang mga disciple. Bakit kaya? Ba't yun ang una nating priority? Unang-una, minahal tayo ng una ng ating Panginoon. Amen? So, mas una tayong minahal po ng Panginoon. Kaya naman po, nararapat lang na in response sa kanyang pag-ibig, no? Ganun din po yung ating pong tugon sa pag-ibig ng Panginoon. So, paano ba natin nakita o nalaman na tayo ay kanya pong mahal na mahal, no? Tayo ay kanyang minahal. Una, okay? So, syempre, doon tayo sa una, sa Genesis, di ba? Sa Genesis chapter 1 verse 27, no? To 31, makikita po natin po ang sabi po ng Genesis chapter 1 verses 26 to 31. Ang sabi po ng Panginoon, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala dito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. So dito makikita po natin na yung apat na bagay po na ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Una, ang sabi po sa talata 27, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ibig mong sabihin, tayo po ay special sa Diyos. Tayo po ay unique sa kanyang creation. Tayo lamang po yung talagang hinubog niya, 'di ba? Tayo ay pinassion niya, no? Para maging katulad tayo niya. So, yung pangalawa, sa verse 28, sabi doon, ang tao ay binigyan niya ng kapangyarihan upang mamahala at kalingain ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon. So, tayo po, no, ay binigyan po ng authority ng Diyos to rule over the earth, no? At pangalagaan ang kanyang creation. Pangatlo, makikita natin niya sa verse 29. Sabi doon, ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. So, ibig sabihin noon, dahil mahal tayo ng Panginoon, no? Hindi niya tayo pababayaan lahat po ng ating pangangailangan, no? Yung ating pong provision, our daily bread, no? Daily needs ay binigay po ng ating Panginoon. At pang-apat, makikita po natin dyan, ang sabi doon, ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti para saan? Para sa kanyang mga nilikha. Amen ba? Kaya sabi natin, ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa ating Panginoon. Amen? At ganoon din po, yung John 3:16, no? Ito po ay pamilyar na po sa atin, no? Bakit niya ba binigay yung ng ating Ama yung kanyang anak, no? Unang-una, upang ang sino man sabing sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo na ay hindi mamamatay. Amen?
Dahil nga po tayo, ang ating pong mga buhay, no? Sabing gano'n ay mayroong pagkakasala dahil sa ating mga ninuno at sa ating pong ginagawa sa buhay na ito, no? Ay meron po tayo ngayong eternal life, no? Hindi na po tayo magkakaroon ng sabi nga pagkakahiwalay sa Diyos. Amen? At yung Romans chapter 5 verse 6 to 8, sabi doon, no? Tayo po ay pinahayag niya yung kanyang pag-ibig nung tayo po ay makasalanan pa. Kaya naman po, dito makikita po natin na kahit na po tayo ay nandoon pa sa kadiliman, no? Ay inihanda niya o yung kanyang pag-ibig ay kanya pong pinakita po sa atin. At ang sabi rin po ng 1 John 4:19, Jesus loved us first. Tayo po ay unang minahal ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So, yung ating pong pagmamahal kay Kristo bilang mga disipulo ng Diyos, no? Tayo po ay unang minahal at pagkatapos, tayo din po, no? Ay ibalik po natin yung pagmamahal na yon, no? Sa magitan ng pag-ibig natin lamang sa ating Panginoong Hesukristo at nakasama po yung ating pong buong katauhan. Ganon din po, mahalin natin ang ating Panginoon sa araw-araw po ng ating buhay. Okay? Paano ba natin gagawin yon, Pastor? Pagka sinabi natin mahalin natin ang Panginoon araw-araw sa buhay natin. Number 1, no? Bilang mga alagad ng Panginoon na nagmamahal sa ating Panginoon, kailangan daw araw-araw tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. Amen ba? So ano po ang sabi doon sa Salmo, di ba? Sabing gano'n, Psalms 95, no? Ang sabi doon ay tayo po ay inaanyahang sumamba sa ating Panginoon. Sabi doon, "O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hands." So Psalms 95 verses 6 to 7 po yan, no? Kaya dito po ay iniinganyo tayo ng Panginoon bilang kanyang mga alagad na tayo po ay sumamba para sa Panginoon. Ano pa po, no? Bilang mga disipulo ng Panginoon, yung unang church o yung ating pong mga early mga believers ng Panginoon, no? Anong ginagawa po nila? Doon po sa Acts chapter 2 verses 42 to 47, no? Ay makikita po natin po dito, no? Na ang sabi po doon, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-samang bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan ng ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Ano ginawa nila? Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen? So, kaya po makita po natin, no? Bilang mga alagad ng Panginoon, no? Tayo po ay tinawag ng Diyos para tayo po ay sumamba sa Kanya. Ano pa po? Bilang mga alagad niya, tayo din po, no? Ay meron pong pagsunod sa ating Panginoon. Sa araw-araw, bilang mga alagad ng Panginoon, no? Makikita yon sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? So, kaya sabi ng Panginoon, kung tayo ay ating pong kinikip yung kanyang commandment at ating pinakikinggan, ating pong kinikip yung kanyang salita, we obey Him, no? Bilang mga alagad. Amen? Kaya napakasaya po na tayo po ay marunong sumunod sa ating Panginoon. Tama ba? So, meron ba tayong mga challenges or a challenging area sa buhay natin, no? Na pagdating po sa pagsunod, nahihirapan po tayo. Okay? So, ang Panginoon po, no? Ay lagi pong nakantabay po sa atin, no? Ang sabi niya sa John 15, di ba?
Yung katulad daw ng puno ng ubas, no? Okay? Ang kailangan lang po natin ay patuloy tayong manatili doon sa puno upang sabing ganon ay ang ating bunga ay mananatiling sagana. Okay? So, ganun din po yung ating pong pagsunod sa Panginoon, no? Just dwell on God's word, no? Magbulay-bulay tayo, no? At lagi nating pakinggan yung boses ng Espiritu ng Diyos sa atin, no? At yung ating pong pagsunod, no? Tutulungan po tayo, no? Hindi po madaling sumunod. Pero pagka tayo ay punong-puno ng salita ng Panginoon, punong-puno tayo ng presensya ng Panginoon, tayo po ay meron pong magaang ang ating sarili sa ating pong pagsunod. Amen? So, ganun din po, no? Pag tayo alagad ng Panginoong Hesus, meron po tayong pagtitiwala sa Kanya. Sa Matthew chapter 6, verse 30 to 33, no? Ang sabi po dyan, kung dinadabitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong lahat ng mga bagay na ito. Yan. So sa passage po na ito, no, ay makikita po natin yung mga wino-worry ng mga alagad, no? Ano daw 'yon? Yung pagkain, inumin, pananamit, no? O anumang bagay ngayon na meron kayong pangangailangan ngayon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. 'Di ba? Kasi alam na ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Ang kailangan lang na po natin bilang alagad ng Panginoon ay magtiwala sa ating pong Panginoon. Amen po ba? So, tayo po ay tinuturuan ng Diyos at bilang mga alagad niya na tayo po ay, sabi nga unahin natin, no? Sabi niya, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga natin ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At pagkatapos ng sabing gano'n, ay ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating mga bagay na kailangan po natin. Alam niyo po, yung worry po, yung pag-alala, nakakapangit po yun. Kaya wag po tayo mag-alala. Amen po ba? So, ang ating pong Panginoon, sabing gano'n, kapag nagtiwala po tayo sa Kanya, no, yung mga alalahanin po natin ay pagkakaloob ng Diyos para sa atin. Amen po ba? So, sana po ngayong araw na ito, no, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, bilang mga alagad ng Panginoon, Jesus, no, ang layunin ng Diyos sa atin, sabi nga yung tayo po ay mag-grow spiritually. So, pag tayo nag-grow spiritually, merong mga bagay sa buhay natin, no, na minsan kailangan tanggalin natin sa buhay natin yon para merong ipalit ang Panginoon na siyang magiging pakinabang para sa atin. Amen po ba? Kaya naman po, ang salita ng Panginoon, ang siyang laging naggagabay sa atin sa isang makatwiran ng pamumuhay. So, kasi yun ang gusto ng Diyos, yung pamumuhay natin ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga yung tawag na po natin, yung ganap na pagsuko sa Diyos, no, ay hindi ho pagkatalo yun, no? Sabi nga natin noon, no, yung pagsuko natin sa Diyos ay hindi ibig sabihin talunan na tayo. Ang ibig lang sabihin nun, ang pagsuko natin sa Diyos ng buo nating pagkatao ay ina-align natin yung ating pong mga kalooban, yung ating pag-iisip, at lahat ng ating katauhan, no, ay ina-align po natin para sa Kanyang kalooban. Kaya kapag tayo marunong magbigay ng ating pong sarili sa Panginoon, gaya po ng Romans chapter 12, sabi nga noon, kaya nga mga kapatid, sa magitan ng habag ng Panginoon, ipagkaloob natin ang ating sarili bilang mga buhay na handog. Sapagkat sabi nga noon, kapag tayo ay binibigay natin yung ating sarili sa Panginoon, no, ay nalulugod siya, sapagkat yun po ang tunay na pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen? So, kaya naman po, ngayong araw pong ito, no,
Kung kayo po ay nariyan ngayon at nagnanais po kayo na makaranas ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon bilang alagad niya, ang sabi niya, no, kailangan unahin natin siyang mahalin. Mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buo nating lakas, ng buo nating pag-iisip. Amen? So, kailangan po natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin na unahin natin siya, no? At wala pong mawawala sa atin kung uunahin natin siya, no? So, kaya naman po ang aming pong imbitasyon ngayon, no, kung kayo po ay nandyan ngayon sa inyong mga sa harapan ng inyong mga phone or sa inyong mga telebisyon, no, ay ninanais po ng Panginoon na kayo po ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya sa pagtanggap, sa pag-ibig na inalok po ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa po sa atin. Sabi po ng salita ng Diyos, lahat po tayo ay nagkasala at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya naman po ang mabuting balita dito, kapag tinalikuran natin, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kung yan po ang inyong panalangin, sumabay po kayo sa panalangin ito, sabihin ninyo ng buong puso, aming Ama sa langit, ako'y nagpapakumbaba sa iyo at humingi ng kapatawaran. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan mula sa aking pagsilang hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesucristo, ako'y sumasampalataya sa iyo na ikaw ay nabuhay, namatay at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin sa magitan ng aking pong pananampalataya sa iyo. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Kung yan po ay buong puso ninyong ginawa, ang sabi po ng salita ng Panginoon, kayo po ay ibinilang na ng Diyos para kayo ay maging kabahagi ng kanyang pamilya. At ganoon din po, no? Sa ating pong panggap sa Panginoon, kasama na po dito ang Espiritu Santo na siya pong nananahan ngayon sa ating mga puso. Kaya kung meron po tayong mga ninanais sa ating buhay, lalo na po yung pagbabago, tayo po'y mag-rely, magtiwala sa Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kung meron po tayong katuwang sa ating pong pananampalataya, yan po yung paggabay ng Espiritu Santo sa ating pong buhay. Amen po ba? At ngayon po, no, tayo naman po ay dadako sa ating pong pagbibigay. Kung kayo po ay nagnanais na pagpalain din po ng Panginoon sa bahagi ng ating pong finances, ang sabi po ng salita ng Panginoon, kung tayo po ay marunong magbigay at tayo pag nagbibigay taos-puso yung ating pong pagbibigay para sa Kanya, no? At para sa gawain niya, no? Sabing gano'n, tayo po ay umaani at tayo po ay nakaka-harvest, no? Hindi lamang po sa mga pinansyal na pangangailangan natin, kundi sa bawat araw na ginagawa po ng ating Panginoon, no? Ay meron tayong mga spiritual na kalakasan, kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay meron pong generous heart para po sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon, ito po yung magandang pagkakataon na kayo po ay maging kabahagi ng ministeryo ng Panginoon sa magitan ng ating pong pagbibigay. Kaya kung kayo po ay nagdanais na magbigay, meron po tayo dyan sa ating pong screen na mga account ng mga bangko. Sa China Bank po, the Minister of Jesus Christ, JCSGO, okay? Ang may account number po dyan, yung 1130-00005605. Yan. Kung kayo naman po ay meron pong Union Bank or malapit kayo sa Union Bank, ay meron din po tayo doon. The Minister of JCSGO 000-1500-28404. Yan. So, nandyan na po yan sa ating pong mga screen
at sundan nyo na lamang po yan, no? At ganoon din po, kung meron po kayong mga GCash, pwede po nyong isend po ang inyong GCash kay Gary Tolentino sa number na 0915-064-7446. At ganoon din po sa Metrobank, the Minister of JCSGO, 473-3473-738326. Kaya po ito pong pagkakataon na ito ay pagkakataon po para sa atin para makapagtanim din po tayo. Amen po ba? So, ganyan din po, binabati din po natin yung lahat po ng ating pong mga kababayan at mga kapatid, no, na nasa ating pong FB. Yan. Yung ating pong FB account nyo po, no? Kayo po ay patuloy na sumusubaybay. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. At hindi ko na po kayo iisa-isahin, ano? At kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y nakikinig at gumagawa ng kanyang salita, mapalad daw po ang mga taong ito. Kaya naman po, salamat po sa inyo. Amen? So tayo po ay magtatapos na, tayo po ay mananalangin. So ipapanalangin lang po din po natin yung mga tao nangangailangan po ng kagalingan at pasasalamat sa kanilang kagalingan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming pong salamat sa iyong salita ngayon, Panginoon, na kami ay tinuruan mo na upang kami patuloy na maging alagad, Panginoon, ay dapat unahin po namin na ang aming pagmamahal sa iyo ay ito yung aming prioridad. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa araw na ito. Hiniling po namin ang Espiritu Santo na kami tulungan sa araw-araw ng buhay namin bilang mga alagad. At kami, Panginoon, ay nanalangin na ang aming pong mga buhay bilang mananampalataya ay magbunga ng sagana. Lord, we especially pray, Lord, and thank you, Lord God, sa buhay ni Bishop Ronald Bonus, Panginoon. Salamat po at siya, Panginoon, ay pinagaling mo at panibagong kalakasan ang iyong pinagkaloob sa kanya, Panginoon. Kaya naman nagpupuri kami, Panginoon, para sa kanyang buhay at sa mahabang buhay na inilaan mo para sa kanya, para sa paglilingkod sa iyo. Ganun din po si Bishop Vicky, Panginoon, sa kanya pong complete and total recovery, Panginoon. Lord, salamat po dahil pinapakita mo sa kanya na ikaw ay dakilang Diyos, na dakilang manggagamot niya sa kanya pong buhay, Panginoon. So, Lord, ganun din, dinadalangin din po namin si Pastor Dante Seludo, Panginoon, pagpalain niyo po siya ng mabuting kalusugan, lalo na ngayon, Panginoon, ay siya po ay nakaratay sa ospital. Dalangin po namin na ang iyong mapagpalang kamay, iyong himala, Panginoon. Gayon din po ang mga provision mo, Panginoon, ay mapa sa kanila at sa kanilang pamilya. Salamat po sa patuloy na strength na binibigay mo sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon, na sila'y united, Panginoon, in prayers, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay pinagaling mo na. Salamat din po sa lahat po ng aming mga kapastoran, lahat din po ng aming mga leaders, Lord, sa aming pong paggawa, sa aming pong patuloy na pagministeryo sa iyo, Panginoon, ay huwag naming kalilimutan na ang una naming prioridad ay yung mahalin ka. Mahalin din po ang aming pong mga kapwa. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, see you again. Sabay-sabay tumalo.